Musta mga kapakpak? Ngayong araw, papakita ko naman sa inyo kung paano ako magluto ng chicken kabsa. Chicken kabsa means chicken tomato. Unang sahog ay syempre manok. 6 na hiwang manok. Tapos maraming tomato syempre. Tsaka maraming sibuyas. Tapos bawang tsaka luya, combine ko na yan. Tapos 2 black lemon, filfil or mahabang sili. Cubes, chicken cubes. Ito yung tawag namin is mixed spices. Pero cumin ito na nilagyan ng maraming spices ng nanay ko para isang sahog na lang. Andiyan na yung mga lasa. And then ito, black pepper, curry powder, and salt. Kung magluluto kami dito ng chicken kabsa, nilalagyan namin ng vegetable. Nilalagyan namin ng mga gulay, tulad ng eggplant, tsaka kusa. Siyempre, hindi mawala ang tomato paste. Siyempre, basmati rice. So, simulan na natin. Magpainit lang tayo ng kaldero. Tapos lagyan ng kaunting mantika. At painitin lang. Ito yung mantika. Una, lagay na natin yung sibuyas. Haluan natin lang. At hanggang sa maluto na. Malalaman niyo po kung luto na yan. Kasi hindi na siya matigas na lamdaman niya. No? Tapos makikita niyo yung texture. Parang lanta na. Iba na yung kulay niya. Ibig sabihin luto na yan. So kung nag-iba na yung kulay ng sibuyas, ilagay na natin yung bawang, tsaka yung luya. Tapos, haluin lang. Hanggang sa mag-brown yung bawang. O, pag nag-brown na yung kaunti yung bawang, yung luya, ilagay na yung kamatis. Tapos, halu-haluin hanggang sa maluto ito. Malalaman nyo po kung luto na yung kamatis kasi nagli-liquid na po siya tsaka nadudurog na po yung kamatis. Ibig sabihin, luto na po. So mga kapakpak, yan na po, luto na po yung kamatis. So ilagay na natin yung manok para manuot yung ginisa kong mga sahog. Pinapataog ko muna yan para ma-absorb sa loob at mamaya babalik ta rin ko yan. Hindi magkasya kasi marami. So i-adjust ko lang yan. Babalik ta rin ko yan mamaya para manuot. Tapos ilalagay ko yung mga condiments. Yung cubes, turmeric powder, cumin powder na timpla na yung na-combine na yung mga ibang spices, black pepper tsaka asin. Sabay-sabay na sila dyan. Tapos hahaluin lang yan para pumunta sa iba naman. So dahan-dahan lang baka magkala ano yung mga katawan yan. So sige lang, haluin lang ng haluin hanggang sa itaas, punta naman sa ibaba. Tapos po, isunod na po natin yung filfil, tsaka yung black lemon. And then yung 2 tomato paste. Halu-haluin natin para mag-combine yung mga sahog na nakuot sa loob ng ano. Siyempre, dandahanin nyo lang kita nyo na ba yan? Texture. Mukha pa lang sarap na. Yun lang yung ganda ng ano niya. Takpan muna. Pas ang 5 minutes. Lagyan na ng tubig. Depende po yung tubig sa karamihan ng manok nyo at saka yung basmati rice nyo. Pero ako makapakpak 2 litro yung nilalagay kong tubig kasi papakuluan ko pa yan ng mahigit ng 1 oras kasi masarap yung manok pag nilaga ng mabuti. So, tatakpan na natin, patayaan ng 1 oras. Siyempre, tingnan nyo baka yung tubig lumabas, yung sabaw. So, na mga kapakpak, nilalagay ko na po yung eggplant. Pagkatapos po ito ng 1 oras na pinakuluan ko malambot na po yung manok. So lagay ko na po yung gulay. Ito po yung kusa.
Maluto lang po yan ng kaunti. Hanguin ko na po yan. Kasama po yung manok. Para i-oven po. Tapos lagay ko na po yung kanin. Ganito po kami magluto ng chicken katsa na may gulay. So mga kapakpak, nakita nyo luto na. Hanguin ko na ito. Kasi ilalagay ko ito sa oven. Tsaka ipa-fry. So ito na po, luto na po yung kanin, yung manok. So hahanguin na natin, pero syempre kailangan dahan-dahanin. Yan. Lagay natin siya dito. Tapos, ito na yung mga gulay. I-oven din natin. Dandahanin rin para di madurog. Ito yung kusa. So, ito na po yung mga kapatpat na natin gawa. So, ilalagay na natin sa oven. So, hintay lang tayo na mga 15 minutes or 20 minutes. Hanguin natin. Pwede na yan. Ito yung sabaw. Isasabaw naman natin ito sa basmati rice. So, tara. Gawin na natin yung kanin. Pakuluan natin ito. Saka natin ilagay yung kanin. So, maghihiwa lang tayo ng patatas para gawing dressing sa ibabaw ng chicken katsa. So, ito na po, kumulo na. Ilalagay na natin yung basmati rice. Siyempre, ganun-ganun na natin. Maraming sabaw, no? Pero talagang kailangan ito maraming sabaw. So, ito na mga kapakpak, natapos na, pipitoy na natin to. Init na yung mantika. Pitoy na natin. Tapos, imimix-mix lang natin yung kanin. Pero dandahan na kasi yung basmati rice. Marupok ito. Dapat, dito ang kasi kakaunti lang yan mamaya yung sabaw. Siyempre sa malakas na apoy ka lang yung lagay. Kakaunti na yung tubig mamaya. Yan na. So, titingnan na natin yung luto kong kanin. So, dapat ganito yung texture niya. At tingnan natin yung manok. Oh, yan. Yan yung dapat yung texture niya. So, ilalagay na natin ito sa ibabaw dito. Yan na po. Tatakpan natin hanggang sa maging okay na yung kanin. Kaunti lang yung na, pinaan lang yung apoy. Hanggang magsabi na sila ng food na lunch. So, ganito na po mga kapakpak. Magpe-plating na tayo. Parang mamasa-masa po siya, pero yan po dapat ang kanin ng chicken katsa. Yan po ang pag-plating ng kanin. Tapos ito yung mga manok. Ilagay natin. Tapos ito yung mga gulay. Lagay po dyan. Ito yung mani. Mani po yan, saka ito yung potato.
So yan na po, ay chicken katsa na may gulay.